Yan, so okay na yung course versus heading. Ngayon naman, try natin yung speed through the water versus speed over ground. Ayan, so sa barko, meron tayong dalawang speed. Ito yung speed through water at speed over ground nga. Yung speed through water is the speed of the ship with respect to the water and anything that floats on the water. Samantalang yung speed over ground naman is the speed of the ship with respect to the ground or any other fixed object. Parang madali lang na mahirap, no? So, madaling basahin, pero mahirap i-explain. So, para mas maunawaan natin, simulan natin dito. Sa mga equipments na nagme-measure ng speed through water at saka yung speed over ground natin. So, ito yung ating speed log. Makikita mo dito yung speed through water natin. At galing dito yung feed na nakadisplay sa ECDIS at radar. So, meron tong transducer sa ilalim ng barko or sensor na kaya niyang i-measure yung galaw ng barko. So, makikita natin dito yung distansya na tinatakbo natin, pati na rin yung speed with respect sa tubig na dinadaanan. Tapos, ito naman yung ating GPS. So, dito nanggagaling yung speed over ground natin. So, meron tong antena sa taas, tapos via satellite, doon kumukuha tayo ng ating mga informasyon na natatanggap sa ating GPS. Alam naman natin yung GPS is, ang main na binibigay niyan is yung position, kasi global positioning system yan. So, kung asan syempre yung location ng isang GPS antenna, kahit nasa tubig tayo, so yung mini-measure niyan is yung lupa sa ilalim. So, speed over the ground yung nakukuha natin na data, galing lagi sa ating GPS. Na inire-relay naman papuntang ECDIS o sa radar. Ngayon naman, ipagkumpara natin para mas maintindihan natin yung principles paano sila gumagana. Ayan, so dito natin ilagay yung ating GPS na magsusukat ng speed over ground sa taas. Tapos dito naman sa ilalim yung ating speed log na susukatin yung speed through water. So halimbawa, walang current or wala man lang galaw yung tubig. So tumakbo yung barko ng 10 nautical miles sa loob ng isang oras. So para makuha yung speed natin is distance over time. So magiging 10 nautical miles per hour yung ating speed over ground. At ganun din yung ating speed through water is 10 nautical miles per hour din or 10 knots. Kasi walang galaw yung tubig eh. So magkapareha sila. Pero paano naman yung may kalaban? I mean kung may kuryente. Halimbawa, may adverse current tayo na 2 knots. Pero lagyan natin ng mark. So dyan sa tapat ni Godzilla, yan yung ating starting point. So ipagpalagay na natin na si Godzilla ay isang landmark or fixed position. Tapos lagyan pa natin ng isa pang fixed position. Halimbawa, ayan, si King Kong. So, palagay natin na fixed position din siya. So, galing from Godzilla to King Kong is about 10 nautical miles. Para lang masukat natin yung speed over ground with respect to fixed objects. At para naman mas masukat natin ang maayos yung speed through water, ayan, so maglagay tayo ng isang fishing vessel na drifting. Yan, so halimbawa, tumakbo na yung barko. At sa loob ng isang oras, 8 nautical miles lang yung tinakbo niya dahil may adverse current na 2 knots. So, ibig sabihin yung speed over ground natin is 8 knots lang. Samantalang sa speed log natin, so yung na-record is 10 nautical miles yung dumaan sa sensor sa ilalim ng barko. So, ibig sabihin, 10 knots yung speed through water natin. Kasi yung pinaka-starting point natin doon sa pagsukat ng speed through water, diba, yung fishing vessel, so itinulak siya ng current ng 2 miles pabalik, plus yung tinakbo natin na 8 miles galing sa starting point. So, i-add natin yon. So, meron tayong 10 nautical miles, kaya nagkaroon tayo ng 10 knots na speed through water. E paano naman yung meron tayong favorable current na 2 knots? Reset muna tayo. Ayan, so same starting point pa rin para sa fixed object at para sa floating object natin. Ayan, so underway na yung barko at dahil may 2 knots na tumutulak sa atin, 12 nautical miles yung tinakbo ng barko sa loob ng isang oras with respect sa fixed objects. So yung magiging speed over ground natin is 12 knots din. Samantalang sa speed log display naman, so yung na-record na distance is 10 nautical miles lang. Kasi nga may current tayo na 2 knots, so pabor sa atin yon. So gumalaw din yung starting position natin. Diba yung drifting na fishing vessel, so umabante siya ng 2 miles. Kaya 10 nautical miles lang yung na-record dun sa transducer or dun sa sensor sa ilalim ng barko. So yung speed through water natin is 10 knots lang din. So sa madaling salita, mabilis natin malalaman kung asan nanggagaling yung kuryente, kung patulak or sa lubong. So halimbawa, as sample na to, makikita mo dyan yung speed over ground natin is 10.6, tapos yung speed through water natin is mas mabagal, 8.8. Ibig sabihin, may patulak tayo na kuryente, 1.8 knots.
So kung isa-summarize natin yung speed over ground, ginagamit natin yan in between a floating object, halimbawa yung vessel, at fixed position or fixed object. So sample natin dyan is yung pilot station. So yung pilot station, di ba, fixed position yon, nakaplat yun sa mapa, hindi yun umaalis. Yung position na yun, yun na yun. So ang ibinibigay natin doon na ETA is gamit yung ating speed over ground. Kasi nga, fixed position yung pilot station natin. Tapos isa pang halimbawa yan sa puerto, di ba? Yung puerto naman, fixed object yon. So pag parating tayo sa puerto, pag nagtatanong yung piloto ng speed, ang binibigay natin na speed is yung speed over ground, hindi yung speed through water. Kasi halimbawa, malapit tayong dumikit, tapos engine stop na, pero may kuryente tumutulak sa atin, 2 knots. Tapos magtanong yung piloto, di ba? What's the speed now? Tapos nakita mo sa radar o sa ECDIS, yung speed through water natin is 0. Pero yung speed over ground is 2 knots. So alam nga naman sabihin mo na 0 yung speed, di ba? Pero nakita mo naman tumatakbo yung barko. So yung speed over ground lagi yung titingnan natin with respect sa fixed object or fixed position, okay? Samantalang yung speed through water naman ay ginagamit natin in between two floating objects. So halimbawa, dalawang barko na underway or kahit anong object na nakalutang, hindi naka-angkla or hindi naka-fixed. Kaya itong speed din na to yung ginagamit natin para sa collision avoidance, para sa ating collision regulations. Pero sa sunod na video na naman natin to pag-uusapan.